ating talakayin at saliksikin kung sino-sinong mga tao ang nanahanan sa ating daigdig ng napakahabang panahon. Ayon sa banal na aklat o Biblia, kukuha tayo ng 10 halimbawa na nabuhay na lagpas ng daang-daang taon. Mula nang lalangin ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay tulad ng lupa at langit, bituin sa kalangitan at buwan at araw at iba pa, ay ninais ng Panginoong Diyos na alangin niya ang tao ayon sa mababasa sa talata ng Biblia, Genesis 1:26, 27 hanggang 28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likayin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpalan niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kaya sa talatang ito, dito natupad na dumami ang tao tulad ng ating paksa na ating aaralin kung gaano kahaba ang kanilang buhay na namalagi sila dito sa mundong ibabaw. Bagaman namuhay sila ng dekadang taon dito sa mundo, ngunit binawi pa rin ang kanilang taglay na buhay mula nang magbitiw ang Panginoong Diyos ng salita mula kay Adan at Eva ng kanilang salansangin ang utos ng Diyos mula sa pagkain ng bungang kahoy na pinag-uutos na huwag kakainin ay ating mababasa sa Genesis 2:16 hanggang 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kinain mo yon ay mamamatay ka. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ang isang tao ay nalalagutan ng hininga o namamatay. Kaya't unahin na natin si Enoch. Siya ang pang-10 na tao na namumuhay dito sa ibabaw ng daigdig noon. Si Enoch ay namumuhay dito sa mundo ng 365 sapagkat si Enoch ay hindi niya naranasan ang mamatay o lagutan ng hininga dahil kinuha siya ng Panginoong Diyos na buhay at dinala sa langit. Yan ay ating mababasa sa Genesis 5:23 hanggang 24. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Lamech ay namalagi ang kanyang buhay dito sa daigdig ng 777. Si Lamech ay ang ama ni Noe na ayon sa mababasa sa Genesis 5:28 hanggang 29. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya Noe ang inangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 575 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Lumipat naman tayo sa pang-8 na si Mahalalel. Si Mahalalel ay mas mahaba ang itinagal na taon dito sa mundo kaysa sa dalawa na una nating nabanggit sapagkat si Mahalalel ay namuhay ng 875 taon ayon sa nakasulat sa Genesis 5:15 hanggang 17. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 875 taon.
Si Enos ang pangpito sa ating topic. Siya ay umabot ng 905 taon. Ayon sa Henesis 5:9-11, 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Siya rin ang unang apo ni Adan kay Seth dahil si Seth ay pangatlong anak na lalaki ni Eva dahil sumasampalataya si Eva sa Diyos. Bilang kapalit ni Abel ay si Seth dahil si Abel ay pinaslang siya ng kanyang kapatid na si Cain dahil sa matinding selos. Yan ay mababasa sa Henesis 4:5-6-8. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagarian ka kaya't kailangan mapaglabanan mo ito." Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid Abel, "Pumunta tayo sa bukid," at sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tumungo naman tayo sa pang-anim ayon sa talatang 5:12-14 ng Henesis. Si Kenan ay namuhay dito sa mundo ng 910 taon. Noong 70 si Kenan nang maging anak niya si Mahalalel. Ang ina ni Mahalalel ay si Mualalet na mismong kapatid ng kanyang ama na si Kenan. Ang nabuhay naman sa ating daigdig ng 912 ay si Seth at siya rin ang panglima sa ating talakayan. Tulad ng aking sinabi, si Seth ay pangatlong anak na lalaki nila Adan at Eva at ating mababasa sa Henesis 5:6-8. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. Mula kay Enos ay naging apo ni Seth si Kenan. Mula sa talatang 5:3-5 ng Henesis, si Adan ay nabuhay dito sa mundong ibabaw ng 930. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth sa kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930. Sa kasaysayan ng Henesis bilang unang aklat, si Adan ang unang nilikito sa daigdig na mula pa sa alabok. Yan ay ating mababasa sa aklat ng Henesis 2:7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pang-apat na tao si Adan na nabuhay ng dekadang taon dito sa ating daigdig. Ang pangatlo naman ay sadyang sikat maski sa ating panahon dahil sa pagiging matuwid at masunurin sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya ay nabiyayaan ng napakahabang taon dito sa ating daigdig. Kaya naabot niya ng 950 taong gulang na si Noe. Noong siya ay pumanaw ay daang-daang taon ang nakaraan pagkatapos ng pagnunod ng Diyos sa daigdig. 9:28-29. Si Noe ay nabuhay pa ng 30 taon pagkatapos ng baha, kaya tumabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. Si Jared naman ang nabuhay ng 9 taon, 62. Siya ang pangalawang tao na nabuhay ng dekadang taon. Ito ay ating mababasa sa Henesis 5:18-20. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Buhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Matay siya sa gulang na 962 taon. Siya ang ama ni Enoch at ang lolo naman ni Enoch si Mahalalel. Kaya si Jared ang nabuhay ng mahabang panahon sa ating daigdig. Sa buong kasaysayan ng Biblia, mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, wala nang higit pa sa kanya na nabuhay ng halos 1 siglo. Si Matusalem ay nabuhay sa mundo ng 969 taon. Siya ay numero 1 na tao na pinagpala ng napakahabang buhay. Si Matusalem ay ama ni Lamek na mula kay Enoch. Maraming salamat at nawa
nakatulong ang content kong ito na nakapagbigay ng kunting kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na babasa sa aklat ng buhay o Biblia. Nawa patuloy kayong tumangkilik sa mga ganito kong content at palain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Mahal ko kayo. Paalam!